Okay, good evening mga idol. Welcome back. So, konting update lang for this video and magre-reply lang din ako dun sa mga nag-comment sa video ko. So, for update, currently naka-shadow blade na ako kasi yun yung spec na makakapag-propel sa enhanced na abilities ko para magamit na natin yung level 500 na Blitz Blade. Kasi as of now, kapag pinalitan natin siya, gawin natin ganyan, kulang siya 492 lang. So hindi pa natin magagamit, hindi pa natin may enjoy yung Blitz Blade na level 500. So as of now, naka Shadow Blade tayo. And by the time na mapa level 500 ko na rin yung Blitz Blade, gagawin ko naman siya ng comparison comparing my favorite na classes. Starting from Dark Lancer, of course, si Hunter, Blitz Blade, and Shadow Blade. And I'll try to I'll try to make it a little longer, like 10 minutes each. I'll see what I can do. Okay? So as of now, si Shadow Blade muna, and currently nasa level 500 na siya, and I'm happy with it. Mabilis ako makapag-clear. And right now, nandito na ako sa Teriosa 3rd floor. Dito na ako nagfa-farm. Konting update din in terms of income natin. Medyo matumal talaga. Yung drops, wala nang halos nabebenta . So, as of now, yung current na income natin is if a-flash ko sa screen. So, since sa crossbow na binenta ko, yung naibenta ko lang is 1, 2, 3 epic items, excluding the temporal boxes, which is from the rare items. So, can you imagine? Talagang napaka-tumal na ng drops. So, the crossbow was November 1 and nasa November 5 na tayo today. Okay? So, napaka-tumal talaga ng drops, and currently, yung balance ko sa USDT is 51 USDT or $73. Ngayon, yung featured na sa guaranteed summon is si Lewis. Okay? Yung pang Battle Shield, meron na ako niyan. So, magi-skip tayo for this one. Same pa din ito, pupull din natin ito sila using the wallet. Okay? So, cut muna natin yung video, and then ibabalik ko na lang once done na. Okay, so we were able to buy the monthly na pack na binibenta dito sa webpage nila, and that is inclusive of 3,000 diamonds, dalawang 55 na permanent summon, and meron tayong 20,000 na temporal pieces and 200 na friendship certificate. So, sulit na rin kasi hindi ko naman pera yan. Galing din naman yan sa mga loot. And we're not gonna buy any crossbow. So, pagtsatsagaan muna natin ito. And then, may nag-recommend sa akin na try ng Battle Shield, and then mag-try din ng Great Sword. So meron na tayong mga nakaabang na mga items. So chill lang muna sila kasi
medyo marami pa tayong projects. Before I summon the pack, so before I proceed, I'll try to respond muna kay Sir Aljon Rex Abadesio 5007. So sabi niya, boss, pasilip ng skill build mo at imprint for PvE. To you, sir, hindi kasi ako ganun ka-hardcore in terms of imprints. So yung imprint ko ay straightforward lang naman. For terreno, I just aim for whatever is yung sakto lang yung maibibigay sa akin. Kasi masakit din sa in terms of temporal piece eh. So I'd rather spend my temporal piece dun na diretso sa relic kasi sure siya. So skip muna, babalikan ko yung imprint. Pakita ko muna yung relic ko. So as of now, ito yung composition ng relic ko and na-achieve ko na yung MP recovery 9. So as of now, the plan is to stop muna dito and i-level 50 ko muna tong Crystal of Life para sa added na defense penetration. Okay? So let's go back to the imprint. My imprints are ito. Yung pinaka-importante dito is yung every 4. So range crit, range defense penetration, range accuracy, and all damage. For Secretas imprint naman, nothing fancy. Nag-go lang ako sa Magic Evasion and ito lang yung pinaka the best na nakuha ko, so I just went for it. For Kalyon's imprint, ganito lang. More on attack speed yung habol ko. And then for Oberon's imprint, accuracy naman yung tinarget ko dyan. Although, yun nga, medyo may kamalasan tayo sa first two. Pero okay lang. Like I said, hindi ako hardcore dito and I can always replace this or I can always unlock a new one kasi medyo marami naman tayong gold. Pero later na yan. In terms of ano yung second question mo? Skill build? Skill build, are you talking about ano? Dito ba sa abilities? So sa abilities, meron kasi akong ano, kung nakasubaybay ka sa akin, talagang Dark Lancer ako and my Dark Lancer is this one. So yung Dark Lancer ko is ganito siya ang setup. But kung nagbe-burst ako ng monster, binabaliktad ko si life tap, dito yung active si life tap, and then si time haste yung nasa passive. Ito yung pinaka-paborito ko talaga na spec kasi masakit siya. But nung nag-level 70 or 75 na yata ako, or basta somewhere there, na feel ko na need na talaga ng accuracy. So talagang yun, nakikita mo yan, nagmi-miss na yung Dark Lancer. I mean, frequently nagmi-miss yung Dark Lancer compared to other specs like Hunter or Blitzblade. Same goes for Shadowblade. Si Shadowblade naman, yan, wala kasi siyang added accuracy. Pero, if gawin ko siyang Hunter, tignan nyo, Hunter. Yan. So for Hunter, aside sa added accuracy na 55 dito, meron din siya deliberate attack, meron siyang 19 accuracy. And kapag nag-plate pa tayo, another 100 na accuracy. And kapag gumamit pa tayo ng Justice, kahit level 5 lang yan, i-equip mo, yung accuracy ko ay aabot ng 899 na accuracy. So medyo malaking tulong yan for me kapag talagang malaki yung gap. But kahit si Flamingo lang naman ay kaya na. So stick lang ako kay Flamingo. In terms of weapon traits, if you're asking me about weapon traits,
simple lang din yung approach ko. Meron akong 2 sets. So ito yung first and second na set ko na parang dyan lang ako naglalaro. Yung primary is single target. Itong secondary is for AOE. So for single target, dito tayo sa, to simplify, dito I'll just mention the color. So yellow, hanggang dito lang sa critical hit, kasi kapag gamitin ko tong skill na to, nauubos yung mana. And then red, and then mana. Okay? Although kapag doon tayo sa ibang arm, especially dito sa attack speed, mas mataas yung damage. Mas na-prefer ko pa rin yung mana, kasi more mana is more skills na makakast mo on time. Hindi siya magwi-wait ng few seconds before mag-regenerate. And for mark, shot, and annihilation, hindi ko siya ginagamit. Mainly because, for example, kahit dito tayo sa single target, yung mana cost niya ay around 639 or dito 548. And yung damage niya ay hindi ganun kalaki compared sa dalawang explosive shot. Kasi yung cooldown niya and mana cost ay napakalaki ng difference. 102 lang yung mana cost ng explosive shot, and then 15 seconds siya magko-cooldown. Okay? So for AOE naman, baka lang mamatay tayo dito kasi nasa mobs ako. Basically, kinuha ko lang yung mga area of effect na skills. So red for scatter shot, red na arm ulit, yellow kasi dito yung AOE, and that's it. Hanggang altered crossbow lang ako. Yun lang yung mga skills na ginagamit ko for AOE. And then kung kunwari naka Shadow Blade ako, then ito yung ginagamit ko, si Fire Spirit. Fire Spirit will deal combined damage around the target and inflicts burn up to 8 seconds, up to 5 targets naman. Okay? So I hope I answered your question, sir. Yun na yun yung skill ko. So idagdag ko na rin lang, weapon ko ay ganyan lang. Not complicated. Ito yung sinwerte lang tayo sa crossbow trial, nakakuha tayo ng perfect stat. And I stuck with it kasi na-prove ko na mas superior pa din siya compared sa Grey Dawn na crossbow. And naka-plate ako mainly because I want more accuracy, and then mas marami yung melee na kalaban na encounter natin sa And yung mga refinements niyan ay hindi pa maganda kasi kapos tayo sa pang-refine. Okay? So I hope I answered your question, sir, and then I will proceed to pulling yung mga asa na yun? Ay tangi na kuha ko na pala siya, nandito na pala siya sa inventory ko. So kukunin na natin, and just bear with me, guys. So meron tayong konting orasyon, and I just think na mas maswerte na mag-summon doon sa area na gusto ko, and that is Battlefield of Templar. Mas gusto ko talagang mag-summon dito sa Battlefield of Templar. Okay, so summon na tayo. Saan na yan? Refresh muna, refresh para ma-refresh yung swerte. Kung naiinip kayo, forward nyo na lang yung video. I just want to document this. Alright, let's go.
Yun. Try natin na hindi skip yung cutscene. Pasensya na guys. I-enjoyin ko lang to kasi na-income ko to eh. Pasok mo! Wala. Mali. Kahit garba na lang, okay na ako. Wala talaga. Yun, may dalawa na naman. Papakiligin na naman tayo ng dalawang to. Kahit isa lang. Wala talaga. One more. Nakaka-addict yung pinapailaw yung ano eh. Ang tawag dyan, chamber or espada. Dapat hindi ito maputol ah. Yun! Wala talaga. And when the end of days shall rise, the crossbow sings beneath dark skies. Again, para dun sa mga naiinip, i-forward nyo na lang yung video. Ganun din naman eh, makikita nyo rin naman kung ano yung result. Baka ito na yun. Baka naman. Ikaw, huy. Ano, dapat isang ganun lang ba o dapat i-wiggle-wiggle muna natin? Ilang minuto mo ba gustong i-wiggle-wiggle to? Please naman, please. Pasok mo. Wala talaga. Baka kasi napapansinan nila na umi-income lang ako and then yun lang din yung ginagastos ko. Kaya hindi ako binibigyan ng legendary. Ay, parang malas na. Refresh mo na, refresh. Ay, meron na namang isa. Meron na namang isa. Baka ito na yon. Ito na yung magpapailaw ng Pasko. He came not seeking throne or
Bali na naman. Grabe. Wala talaga. Parang hindi talaga natin makukuha yung legendary avatar. Pero dun sa Facebook naman, sabi nila, eventually din naman magkaka-legendary din naman tayong lahat. Kasi malayo pa naman yung laro eh. Okay, kahit epic na lang. Kung ayaw nyong ibigay yung legendary, kahit epic na lang, please. Epic na Garbana. Wala yan. Okay. So, that's it. Meron pa ba tayong magre-respond pa ba tayo? I think wala na. So, yun lang yung mga... Ito, regarding this one, kung nagre-reset ba yung counter ng guaranteed avatar. I think hindi siya magre-reset. Kasi ito si guaranteed avatar, okay? So you're allowed to buy ito kasi siya eh. $10. Okay? So pag binili nyo yan 10 times, kahit makuha mo yung guaranteed ka pa rin kapag nag-summon ka ng 10 pulls. Guaranteed ka pa rin ng isang Blazing Faith Biwis. So I think hindi siya magre-reset. Kasi makukuha mo pa rin yan eh. And hindi siya mag-change kasi yung period niya is from November until right now until November 19 pa siya mag-change. So walang reset, I think. Regarding sa dual client, sorry boss, simula nung hindi nga ako makagawa ng ang tawag dito, character sa Santiago 8 kasi nasa Santiago 8 tayo, wala na. Hindi na ako nagmo-multi account. Yan yung account ko, wala na, di ko na nilalaro. Single account na lang ako ngayon. Pero may alt naman. Okay. So, I think okay na yun. Na-replyan ko na. And shout out naman sa lahat mga nagko-comment sa video ko. Thank you. So, hanggang dito na lang yung video ko. And until next time, keep grinding.